Samantala sa iba pang isyung pangkalusugan naman, sa nakalipas po na 15 taon, lagpas 2,000 Pilipino na raw ang nagkakaroon naman ng sakit na lupus. Ayon po yan sa Department of Health. Sa kasalukuyan, wala pang gamot sa sakit na ito. Pero kapag naagapan at hindi mahahayaang lumala, maaari pa rin magkaroon ng mataas sa kalidad ng buhay ang pasyente. Sa unang tingin, aakalaing normal ang pangangatawan ng kambal na sina Socorro at Teresa, 31 taong gulang. Simple lang ang kanilang pamumuhay pero kontento naman daw sila. Pero ang kambal na ito, isang matinding kondisyon pala ang hinaharap na habang buhay nilang dadalhin. Taong 2004 nang tamaan ang magkapatid ng sakit na systemic lupus erythematosus o lupus. Naramdaman ko yung symptoms ko, unti-unting lumalabas. Una, alopecia. Yung paglalagas ng buhok. Parang kasi laki siya ng piso. Nasa work pa ako noon na. Mga ilang months, nakakaramdam ako ng arthritis. Yun. Parang parang nagmamanas yung kamay ko, tapos parang siya namamaga. Tapos yung nagkakaroon na ako ng joint pain sa kamay. Tapos yung hindi ko pa rin pinansin yun, tuloy pa rin ako sa pagwo-work. Kwento pa ni Socorro, ang kanyang mukha nagka-rashes kaya't napahinto na rin siya sa pagtatrabaho at nagsimula ng magpa-ospital. Sa halos 7 taong pagkakaroon ng lupus ni Socorro, ang kanyang kakambal na si Teresa ang sumusuporta sa kanya. Nalungkot po ako noon nung nalaman po namin na may sakit yung kakambal ko kasi yung time po noon wala pa po kami hanap buhay. Tapos po, yung nalaman po namin na may sakit siyang ganun, very po problem sa financial. And then po, yung mga sister ko pa po, mayroon ng ibang pamilya. So, rin po ako noon, nagtatry po maghanap ng work para po pang support sa gamot. Pero ang karamdaman ng kakambal, naging problema rin ni Teresa. Taong 2010, nang madiskubre ni Teresa na siya ay mayroong ding lupus. Ang mukha ni Teresa napuno ng rashes na dati nangyari rin kay Socorro. Yung time na yon, nakakaramdam na rin po ako ng panghihina. Siguro po kakaisip din sa kanya habang nagtatrabaho sa Kuwait. Napapansin ko po yung pag lumalabas ako sa araw, papansin ko yung mga rashes ko po sa mukha, unti-unti lumalabas. Tapos po, nakakaramdam din ako ng joint pain. At dahil sa sakit na ito ni Teresa, naapektuhan umano ang pagiging kasambahay niya sa Kuwait. Pag di ako makatayo, need ko pa rin mag-work, utusan ng amo, gano'n. Tapos nakita ko ng amo ko na namamaga yung kamay ko, pero need ko pa rin mag-work. Gusto ko pa sana magtrabaho doon para makaipon kahit konti, pero hindi na, wala na. Sina Socorro at Teresa ay kabilang lamang sa lagpas 2,200 Pilipino na nagkakaroon ng lupus mula pa 1995 hanggang 2010, ayon sa News Monitor ng Department of Health o DOH. Upang mas malaman pa ang tungkol sa sakit na lupus, kinausap ko si Dr. Sora Fiel Briones, isang rheumatologist. Sinasabi natin wala pang pag-aaral na makapagsasabi na kung ano ho yung nagiging cause nito hanggang sa mga yon, sa oras na ito, no? Ano ho ang mga sintomas nito? Maaring lagnat-lagnat lang, mga kulani, o kaya maari ring mga rashes, lalo na sa mukha, paglagas ng buhok, or maapektuhan tubig sa baga, pagmamanas, o kaya maaring seizure. Malaki ang chance na maging hereditary. So kung let's say identical twins, merong 25 to 50% chance. Okay, kung fraternal twin naman, merong 5% chance. So, although, at saka yung mga may first-degree relatives na may lupus, maaari rin magkaroon sa pamilya. Pero most of the cases, parang bigla na lang sumusulpot. Ayon pa kay doktora, sa ngayon wala pang lunas ang sakit na lupus, pero maaari naman daw itong makontrol. It's not yet curable, but it is controllable at this moment. They need to maintain certain medications, and kung mawala yung mga sintomas na yon, pwede natin tanggalin one at a time. So they need frequent clinic visits. Ano ang mapapayo ninyo doon sa mga may lupus na? Kailangan nila ng matinding pag-unawa at pagtulong sa kanila sa paglaban sa sakit na to. So meron kaming mga groups to help
the patient and their relatives and families. Kung may sakit na lupus, kailangan magpakonsulta sa mga espesyalista, sundin ang medikasyon at pangalagaan ang sarili. Gaya ng kambal na sina Socorro at Teresa, kapwa sila umaasa na hindi man sila tuluyang gumaling, isang araw ay muling manunumbalik ang kanilang lakas at haharap sa mas masiglang bukas.